Magandang araw sa inyong lahat at sana ay nasa mabuti kayong kalagayan dahil patindi ng patindi ang init ng panahon. Alam niyo po, kahit mabigat ang krisis natin sa enerhiya, ang trabaho ng gobyerno ay hindi maaaring doon lang tumigil. Patuloy ang paggawa ng mga kalye at daan, patuloy ang pangangalaga sa mga may sakit, sa mga estudyante. Hindi pwedeng huminto ang pagpuksa sa krimen. Hindi rin pwedeng tumigil ang pagsuporta sa ating mga atleta, sa kultura, sa sining, sa turismo. Patuloy ang trabaho sa lahat ng sangay ng gobyerno. At yan naman talaga ang dapat dahil hindi natin hahayaang maparalisa ang serbisyong binibigay ng gobyerno. Ano man ang problemang hinaharap. Kaya't hayaan niyo pong ikwento namin sa inyo, simula po sa vlog na ito, ang mga mahalagang programa ng pamahalaan na kahit sa gitna ng krisis, ay nakakapagdala ng magandang pagbabago sa buhay ng ating mga kababayan. Tignan natin ang kwento naman ng pamilyang mga matagumpay na iniahon ng ating mga programang pabahay. Sa loob ng maraming taon, libu-libong pamilyang Pilipino ang walang maayos na tirahan. Hirap makakuha ng pabahay. Kung meron man, hindi angkop sa disenteng pamumuhay. Iisa ang pangarap ng bawat pamilya, ang magkaroon ng sariling tahanan. Ang mga pangarap nyo, ang pangarap din ng Pangulo. Kaya agad inilunsad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pambansang pabahay para sa Pilipino Program o 4PH. Hindi lang para magtayo ng mga bahay, kundi para ibalik ang pag-asa at dignidad ng bawat pamilyang Pilipino. Noong nakaraang linggo, binalikan ng Pangulo ang ilan sa mga housing projects sa Pampanga para tiyakin na ang bawat pamilya may tunay na pagkakataong magkaroon ng sariling tirahan at ang bawat tahanan, ligtas at dekalidad. Nakakatuwa makita mo na mas maginhawa at mas maganda ang buhay ng ating mga kababayan. Dagdag pa ni Secretary Jose Ramon Aliling ng Department of Human Settlements and Urban Development. Ngayon, lahat po ng modalities. Nandiyan po yung horizontal, house and lot. Ang dignidad ng pamilya ay, lalo na ang Pilipinong pamilya ay pag nagkaroon siya ng sarili niyang bahay. Kwento ng mga residente, dahil sa mababang interes sa pabahay, naging mas abot kaya ito para sa kanila. Ibinaba kasi ng gobyerno sa 1 to 3% ang subsidized interest rate para sa mga kwalipikadong benepisyaryo ng socialized housing project, aninsunod pa rin sa utos ng Pangulo. Yung mga kulang na bahay ay kagawa natin ng paraan upang lahat ng nangangailangan ng pabahay ay gagawin natin. Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Kasama na rito ang disente at sariling tirahan na hindi lang pangarap, kundi tahanang nabubuksan para sa bawat Pilipino.